Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon, kasama natin si Consi, Nico, and Consi, pakilala ka naman sa ating mga viewers ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Unang-una, maraming salamat at inimbitahan niyo ako dito sa mini interview na ito para mas makilala ako ng mga viewers natin at saka sa mga sumusuporta kay Yorme Isko Moreno, Vice Chief Atienza, at syempre kay Congressman Carlo Lopez at mga kasamaan ko na konsehal sa Distrito 2. Sino nga ba si Nico Evangelista? Ayan. Tanong yan, madaming pwedeng sagot eh. Pero pinakakilala ko bilang kasi ako isang atleta. Naging parte ako ng golf national team. Bata pa ako, nakapaglaro ko ng iba't ibang tournaments sa loob at sa labas ko ng ating bansa. Wow, galing pala ni Consi Nico, no? Actually, nakita ko sa profile niya. Martes ako eh. Nakita ko, sabi ko, magaling to mag-shoot. Tungkol sa shoot. Yes. Tungkol sa shoot. Bata pa lang ako yung nag-aaral sa Ateneo. Nung bata pa lamang. Yes. Grade school pa lang, Ateneo na. At ang una kong sports ay basketball. So talagang shooting na, di ba? Hindi naman ako katangkaran. Tapos nagkaroon pa kami ng kabatch ko dati, si Kiefer Arena. Wow, bigatin yun. Sila yung mga kalaban ko, naman laban ko dun. Yun talaga, yung mga magagaling na talaga. Meron pa nga akong kabatch, hindi na nag-pro. Magaling din si Chucky Domrique. Napakagaling po nun sa Ateneo nun. Nung pagtagal-tagal, pagkalipas sa mga ilang taon, sila tumatangkad. Lumalaki ako, parang nag-stay lang ako sa height ko So, parang naisip ko kumbaga lamang sila sa'yo, Consi. So baka kulang sa Star Margarine that time. Hindi nga, nagano nga ako pwede ba ako magsabi ng brand? Pwede! Nag-cherry fur nga ako pero siguro kung di ako nag-cherry fur, baka 5'5" lang ako. 5'8" ako ngayon So kaya paano nakatulong ang cherry fur? Nakatulong naman ng 3 inches. So, pwede na. Ayun. At least tumangkad, di ba? Pero sana nag-cherry fur ako tapos nag-growy. Yes. Ako, pwede. So kumbaga hindi ka pinalad sa larangan ng basketball. Kasi ako sobrang competitive talaga ako. Bata pa lang, kahit Jolin pa lang, gano'n. Tapos sa tingin ko, Consi, nasa dugo nyo naman talaga ang competitive eh. Di ba? Siguro. Kasi lolo ko, tsaka tatay ko, competitive din yung mga yan eh. Hindi kung sa larangan naman sila businessman or what, dun sila talagang gusto nila, nakatataas sila. Parang may goal ba sila na gustong ikamit? Siguro nagmana ko yun sa kanila. Kaya napasok ako sa mga sports. So parang gusto ko dun, magaling ako. Siyempre nung nagbabasketball ako, iniisip ko, pag naglaro ko or napunta ako sa isang gawain, sportsman o ano man, gusto ko makapunta sa pinakamataas na liga man or ano man, di ba? Kumbaga ready kang i-take lahat ng challenge. Baka sa basketball, kahit nga UAAP, hindi ko maabot kasi napakagaling ng mga kasamahan ko doon. At least you try. At least I tried, di ba? Pinaka-importante, no regrets kasi sinubukan. Oo, yun ang pinaka-importante kasi mahirap naman yung hindi mo sinubukan, nasa uli naman ang pagsisisi. Totoo yan. Pero tingin ko, that time kasi hindi siya pinalad sa basketball. So papugian siguro sa basketball. Ay oo, panalo. Pwede. Balita ko nga kay Consi, marami rin nagkakagusto. Kung ako, kwento ko sa inyo, ito konting short kwento din. Ano yan? Nag-basketball din ako. Yun. Kaso bawal yung baboy sa basketball. Kaya tinigil ko. Nag-vlog na lang. Kung yung patawa natin si Consi Nico. So, pero Consi Nico, ito kasi, your Miss Choice. Bakit mo nga ba napasok sa politics? Well, unang-una, kagaya nga nung sinabi ko kanina, lolo ko kasi, siguro sa mga senior at medyo mas matatanda sa akin, nakikilala pa ang lolo ko. Si lolo ko, si Antonio Evangelista. Yes. Tawagin ng marami, si Tony or Anteba. Kami mga apo niya, Anteba tawag namin sa kanya. Dati rin siya nagserbisyo. Siya yung naging konsehal. Sa pagkakalam ko, noong Distrito 1 at Distrito 2, iisa pa lang. At doon siya naging konsehal. Tapos alam ko tumakbo siyang Vice Mayor. Sorry if mali ako pero alam ko nakalaban niya nun hindi ako magkakamali dito ay Atienza. Si former mayor. Yes, former mayor. So, tatay ni... hindi naman nanalo nun si former mayor. Dito So, si pinalad. In short, pinalad. Tapos ayun. Again, at least they tried. At least they tried. At nakapag-servisyo naman siya. Kasi
sa naririnig ko habang umiikot ako ngayon sa distrito po namin, sa DOS, yung mga senior citizen na nakakilala ko, kami Anteba scholar ako. Talagang ibig sabihin may marka na talaga kayo sa So tinatanong ko, ano mo bang nagawa ng lolo ko? Ba't yun, dami daw niya naging scholar. Wow. Ang ebangelista po ay lumaki sa Triangulo, sa Barangay 217. At yung Triangulo ngayon wala na yung bahay po namin. Basketball court na po yun. Malaking lupa, gano'n. At sabi nila doon daw may eskwelahan. Tapos malapit sa lugar na yun, may pinatay yung chapel, if di ako magkakamali. So marami din talagang ginawa ang lolo ko. Alam ko kalimutan ko lang anong barangay, pero may nagpagawa din sa barangay hall na ngayon naging pumping station na. Yes. Wow. So yan ang mga iba sa mga nagawa ng lolo ko. At nakita ko naman ang daming supporters pa rin ng lolo ko. Kaya kumbaga, Konsi, nasa dugo nyo pala talaga yung politika. Mas lalo ang dinanahan na dinig ko yun. Inspirasyon. Ano ba nagawa ni lolo? Nalaman ko, naging scholar ni lolo si Chona Velasquez. Kung tawagin ni Regine Velasquez. Ay, oo. Yes. So, sino pa ba? Nida de Vega, Paing ni Pomoceno, mga atleta. Mga bigatin pala. Kailangan tayo. So, naisip ko, kung kaya ng lolo ko, syempre kaya din ng apo. Syempre. Diba? Kaya din ni Nico Evangelista. Yun naman talaga ang gusto ko. Kagaya nung ibabalik ko yung story ko kanina, nung naging golfer ako, naglaro ako ng tournaments, naging scholar ako sa Estados Unidos. From Ateneo, I went to the States and became a scholar. So, doon ako nakapagtapos ng college, business major ako. And doon ko napaisip na kung kaya ko naman pala maging scholar, kaya din ng mga kabataan. Pero bakit hindi nila nagagawa? At nadidinig ko, nung naging professional golfer ako, nadidinig ko ang daming atleta na noon hindi sila nakikita, hindi sila tinitingnan. Nung nag-champion lang, tsaka lang sila nakikilala. Pero para sa akin, importante, tignan mo muna bago mag-champion kasi kailangan nila yung resources Diba? Which is sadly, nakakalungkot. Narinig natin yan all the time sa mga atleta natin. But I hope that will be changed soon. And I want to be part of the change. Good. Kasi bilang atleta, gusto ko talagang makita ang mga napakatalentado ng mga Pilipino. I think ito. I don't know kasi correct me if I'm wrong. Si Dale Evangelista ng District 1 is also a swimmer. Atleta din po. Opo. So isa din yung mga gusto niyang same din na gusto ng yes, mga atleta. So siguro sa dugo ng Evangelista, I don't know kung kamag-anak kayo. Yung pinag-uusapan namin, baka malayo kami magkamag-anak. May mga ganun kasi. Mga malalayo. Pero kung titignan mo kasi hindi malayo Puro sila gwapo pa rin. Oo. Hindi pag ako naging itsura. Evangelista pa, Channel Reds Evangelista, malabo na yun ba? Yun ang malayo. Kasi sa pagkakaalam ko, lamang ka sa akin isang paligo. Yun lang. Ang tanong, di ako naligo pa. Ayun lang. Pero Konse, ito, back tayo sa ating pinag-uusapan. Again, as your Miss Choice, anong naramdaman mo na naging part ka ng your Miss Choice? Hindi ko ma-express kung ano man nararamdaman ko kasi ibang klase ang Yorme Isko Moreno. Nung tinawag pa lang ako ng aking tatay nung June, mga last week ng June to first week ng July, at tinanong ako, Nico, gusto mo bang sumama kay Yorme Isko Moreno at kay Congressman Carlo Lopez? Napatayo ako, kakatapos ko lang mag-training at magturo ng golf. Siyempre, pagod ako, nasa bahay na ako, gabi yun tinawagan ako. Hindi na ako nagdalawang isip, tara na, game na. Isko Moreno na yan. Sino ba bang hindi? Alam naman natin, napakaganda ng pruweba ni Yorme Isko Moreno nung siya'y nakaupo. Hindi po ba? Okay. Alam po ng lahat yan. So, in a little time, nagkasama kayo ni Yorme. Kasi hindi pa na kayo nagkasama way before. In a little time, na nag-iikot tayo na nagkakamustahan, nagka-town hall, nagkapapunta sa piyesta, sa lamay, gano'n. Nung nakasama mo si Yorme, anong natutunan mo? Alam niyo po, sorry na lang siguro sa ibang mga politicians. Real talk tayo. Napapansin ko talaga, tuwing kasama ko si Yorme Isko Moreno, at hindi lang si Yorme's Choice in general, napaka-genuine nila. Genuine nilang tumulong, genuine yung pagmamahal nila, lalo na sa mga lolo at lola. Ibang klase yung ngiti ni Yorme, hindi peke Napaka-totoo. Tsaka yung tulong niya sa mga ating mga kasama dito sa district. Dos ko lang nakikita, di ba? Siyempre,
sa buong Maynila, siya yung naging mayor, alam naman ng lahat, news pa lang. Pero makita mo siya harap-harapan, iba yung iyak at ngiti ng mga tao. Alam nilang totoo. At to be part of it, it can't be explained talaga. Like, iba talaga yung feeling. Kasi, isang town hall namin, di ba yung 100 years old? Yes, I remember. Kami ni Consihal Robio, si Consihal Robio, medyo pinipigil pa yung lumo. Ako, naluha ako sa gitna harap ng stage eh. Grabe yung saya na naibibigay ng isang Yorme Isko Moreno. Kaya to just be a part of it. Yung matawag pa nga lang, Nico, gusto bang sumama kay Isko, hindi mo na blessing, it's a blessing. So, yun. Okay, ito last few weeks na ito nangyari. Nakasama mo si Vice Mayor Chia Atienza. May isang araw ata yun. No, almost a week na. 1 week na. Oo, 1 week na. yeah. So, anong naramdaman mo na kasama mo yung Vice Mayor din natin? Di ba si Vice Chi? Si Vice Chi alam ko pa ulit-ulit yung sinabi, napakatotoo. Tsaka meron siyang pusong misyonaryo. Sinasabi din naman po niya. Nakikita ko sa bawat galaw niya, inuuna niya ang Diyos. Tamang-tama ang God first kay Vice Chi. Ayun nga. Grabe yung pinuntahan natin si, ano pangalan nun? Nanay Limpa? Parang yun yung barangay, ano ba? Dito na yun, malapit dito lang, malapit lang. Nakita na, isa yung natumba nung COC filing, di ba? Yes, The next day, pinunta na agad ni Vice Chi, kinamusta, di ba? Siyempre, binigyan ng konting suporta. Siyempre, nabugbog si nanay. Natumba eh. Diba? Yung binuhat raw ni Yorme yun, di ba? Binuhat ni Yorme. Yung bilis kilos pa lang ando doon na agad. Makikita yun. Hindi pa nakaupo yun. Paano pa kaya kung nakaupo na? Kaya ako, sobrang, yun nga, hindi lang kay Yorme Isko Moreno. Siyempre, Yorme Isko Moreno. Pero, makasama ang buong Yorme's Choice. At maging parte ng Yorme's Choice, hindi mo talaga maipaliliwanag yung nararamdaman. Ito, gusto ko talaga itanong sa kanya. Last time ko pa gusto ko itanong ito eh. Last time ko pa gusto itanong ito eh. Konse, nung time ng filing ng COC niyo, ano masasabi mo doon? Don't panic, it's organic. Organic talaga kasi... Is it your first time na-experience na? It's my first time experiencing it with Yorme. Sa mga dating politicians, na-experience ko naman na. Kasi nga dahil sa lolo ko. Yes. At marami din namang naging kasama lolo ko dati. At napapasama naman po ako. Pero, yun nga, being a part of it and experiencing it harap-harapan. It's a part of the history actually. Grabe nangyari, nabugbog ako, natulak ako, lahat, nasiksik ako, di ba? Ilang beses sa boting... Masarap bang matapilok? Masarap bang masiksik, mabugbog? Yun lang masarap matapilok at mas bugbog. Pero pagmamahal. Alam mo naman na ang ginagawa natin yun dahil sa pagmamahal para sa mga batang Maynila, di ba po? Yun po, hindi naman po ako nag-file po si Isko Moreno, si Yorme Isko Moreno, si Vice Chi Atienza. Pero yung filing po na yun, ito po ang marka ng pagbabalik ng mga nawala. At hindi lang pagbabalik ng mga nawala, kundi ang mga papagandahin pa at mga idadagdag po if pala rin ang buong Yorme's Choice po. So, God's grace. Kagaya nga ng sinasabi ni Yorme, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, yes. Kung Nico, no, if papalarin ka, actually huwag natin sabihin if, papalarin ka sa darating na halalan, ano yung mga gagawin mo dito sa Distrito 2 na hindi nakikita sa ibang politika? Ako hindi na po magpapakalayo-layo. Atleta po ako. Madami din po akong kaibigan at naging estudyante sa golf na kilala sa social media, artista, influencers. Siyempre, being an athlete and all the experiences I had, I want it to share to the people of the district, of my district. So, gusto kong ma-experience sila yung ma-experience. Paano ba gagawin yan? Unang-una, liga, clinic, programs, seminars. Parang mga sports clinic? Hindi lang sports, education. Alam nyo, pumapasok ako sa mga eskinita, sa mga birthday yan, ang daming magagaling kumanta, ang daming magagaling sumayaw. So, pwede din yun maging tulay sa kanilang kinabukasan, di ba po? So, they call me Kuya ng Kabataan.
because I want to share my experiences to the youth. But then, hindi naman puro youth lang. Kagaya ng sinasabi ko sa mga town hall meeting, hindi naman po kami magiging parte ng kabataan. Hindi naman po ako magiging kabataan, hindi ako magiging anak kundi dahil sa mga lolo't lola, nanay at tatay. Tama. Itong mga anak, mga kabataan na nasa gedli-gedli, nasa mga kalye, may mga magulang din yan, may mga lola. Makikita natin, ang daming nakangiti. Siyempre, pag bata ka, enjoy ka mga tayo. Pero hindi natin alam ang buhay nila. Diba? At sa paglalakad ko, nakikita ko, mahirap ang kanilang tinatahak. Diba? May mga sakit. Sobrang, kagaya ng babalik ko kay Yorme's kung ngayon, sobrang blessed na ako to be a part of Yorme's Choice. Kasi nakita natin kung paano inalagaan ni Yorme ang mga lolo at lola ko at nanay at tatay ko dito. And if pala rin nga to be part of the council, makakaasa naman po sila na susuportahan ko at tutugunin ko ang aking trabaho bilang isang konsyal na susuportahan ko lahat ng mga programa, patikain, polisiya, o batas na ipapatupad ng ating Yorme para sa kanila po. Siyempre, ako po isang anak lang na nagmamahal sa magulang at sa lolo't lola. At nakikita ko ngiti ng mga lolo't lola ko dito. Nakikita ko hirap nila dito, ang iyak, ang galit nila dahil madaming nawala. No. Maraming din po silang gustong makuha na kaya naman gawin ng gobyerno. At ako, naniniwala sa bilis kilos ng Yorme's Choice. So may pasok natin, siya yung pinakabata. Oo. Bunso. Sa District 2 kasi District 1 meron si Joaquin. Si Joaquin. Sa District 2 meron pinakabata. So, isipin mo sa panahon ngayon, mostly mga politicians, mga bata. Sabi nga yun, kasi diba? Yan ang gusto ni Yorme. Which is si Yorme, diba? Bata pa. So, you're starting creating your name. Yes. And we are looking forward to it. Thank you. And I think my edge na dahil bata pa ako yung kasipagan ko. Alam nyo, hindi biro. Makipagkilala, umikot-ikot, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Sa umaga may town hall, di ba? Hindi siya biro. Actually, nakita kita na umikot sa lamay paggabi. Umiikot pa ako sa gabi. Ako, ang puhunan ko, ang pinakaya ko pagmalaki sa sarili ko, kasipagan ko. Pero, minsan, napapagod na rin naman. Nakakapagod Tao din naman tayo. 12 midnight, gusto ko ng... Well, welcome to Yorme's Choice. Kasi gano'n. Gusto ko ng umiga. 12 midnight, gusto ko ng umiga. Pero hindi ko makakalimutan yung nung unang beses akong kinausap ni Isko tungkol dito. Nagkita kami nun sa tramway. Sinik niya yung hands ko kasi doon nga umuuna ako sa kanya. Bago pa lang ang magkita na umuuna ako Sinabi ni Isko, welcome. Handa ka na bang magsipag? Handa ka na bang hindi matulog? Para pagservisyohan ang Batang Maynila. Every time na napapagod ako, kasi dati nung mga unang buwan, mga unang linggo, hindi pa nararamdaman ko ng pagod pagkatapos pagkaiga. Pero minsan, 1 AM, 12 midnight, pagod na pa, nararamdaman ko yung pagod. Bigla ako madidinig yung boss ni Yorme. Nawawala. Kasi hindi ko naman ito ginagawa para sa akin lang. Ginagawa ko din to para sa lahat. Di ba po? So, welcome sa masisipag na vampire team. Vampire team tayo, gabi tayo. Tsaka mag-araw, focus sa town hall. Siyempre, town hall. Focus sa town hall po. Totoo. Tsaka kung ano man mga ganap sa araw, sa tanghali. Pero, labas natin yung kwento sa politics mo. Yung kapatid mong si... Mika, naging part ng Team Bukbok. Nabudod yun. Konse ha? Don't tell us na makasumali ka sa Team Bukbok din. Pwede naman. Iba tong team namin. Wala kang bukbok, magkakaroon ka ng bukbok. Ayun, just kidding aside, no? Natutuwa tayo nakakasama natin yung mga ito klaseng mga politicians, no? Well, batang-bata, fresh na fresh. Sabi nga ni Yorme, nung kinuha niyo ako, fresh na ako ng ganito. Pero baka ba lang ang laspag na rin siya? Sabi nga ni Yorme, at the age of 23, he became a councilor. The youngest. Yes. And anong age yun, he became a vice mayor. The youngest also, diba? Then, youngest elect mayor, diba? So, pero pinakita niya. Nakita natin, sinubukan, pinagbigyan ng taong bayan. Hindi nagsisimula. At may pruweba. Kaya ako, masabi ko lang,
Kaya marami sa Yorme's Choice bago at bata. Okay, for the last thing natin na natin kay Conce, a message for the people of the city. Kung masasabi ko lang alam ko mahirap ang pinagdadaanan natin. Aminin man natin o hindi, 'di ba? Mahirap. Pero ngayon, pagka natapos na ang filing, nagkaroon tayo ng hope. Sinasabi ni Yorme. Ilang buwan na lang. At alam naman natin, hindi natin kailangan iangat ang sarili natin. Tingnan na lang nila ang pruweba. At sila na humusga, alam naman nila kung sinong iboboto. Hindi na natin kailangan manira or tumira. Ang bayan na. Magtrabaho. At kami, sa Yorme's Choice, ang sigaw lang namin ay bilis kilos at magtatrabaho kami. Gagawin namin ang aming makakaya para pagserbisyon at maipatupad ko naman ang nararapat para sa Distrito 2. Kagaya nga rin sinasabi ni Yorme, mga simple needs lang naman di ba? May terms na dun MBN. Yun. Minimum basic needs. Yun lang naman, di ba? Ba't pa natin pagkakait sa kanila yun? Sa kanila naman talaga yun. Tama. Di ba? Kaya, kung gusto nila ng bilis kilos, at kung gusto nila yung babalik ka na, di ba? Yorme, Isko Moreno. Ang sabi ko lang, Yorme's Choice. Huwag Yorme's Choice. Maasim yun. Yorme's Choice, bakit? Pag inupo nyo si Yorme, bungi naman ng kasamahan, paano makakabilis yun? Iba-iba sila ng iniisip. Mag-aaway lang yun Kung straight natin yun. Lahat tayo sa gusto ni Yorme. At si Yorme, nakatingin din naman siya sa mga gusto ng mga kasamahan niya sa Kongreso, sa Council. Tulong-tulong kami para sa buong Maynila. Hindi lang sa District 2. Kasi Yorme's Choice 1 to 6. Di ba? Para sa Maynila din naman ito. So, yun lang ako masasabi. Magdasal po kayo. Alam niyo naman po sa puso ninyo kung sino ang nararapat. At sa mga bago, malamang may malaking question mark sa ulo nyo. Kaya ba niya to? Ano bang kaya niyang gawin? Subukan nyo. Sinubukan nyo din naman yung iba. Hindi nyo naman po malalaman kung hindi susubukan. Kagaya ko, hindi po malalaman kung magiging Philippine team ba ako nun sa golf, kung magiging scholar ako, kung aasenso ako sa basketball or kung hindi ko sinubukan. Sinubukan ko po yun at nagawa ko naman po. Ngayon, nasa politics po tayo. Same. Subukan nyo ang bago kung gusto nyo. Yung mga luma, kung meron din naman silang pruweba, decision pa tayo maghahanap ng iba. Decision naman ng taong bayan. Hindi namin kailangan manira. Kami ay magtatrabaho lang. Always be humble, sabi niya. Always be humble, po. At the end of the day, it is not our victory. It's the victory of Manila. Di ba po? So, kagaya ng palagi sinasabi din ni Isko, tingnan nila kung anong gusto nilang gobyerno para sa anak at apo nila sa future. Ako, kaya kong sabihin, taas ako, kung kaya sabihin na masipag ako. Bata ako, totoo, pero meron akong pangarap. Hindi para sa akin, kundi para sa Distrito 2. So, subukan nyo na lang kaming mga bago. At subukan nyo ang Yorme's Choice. Yun ang masasabi ko. Maraming salamat. Alright, magandang gabi mga kaibigan. This is Yorme's Choice. Hindi ko evangelista ng Distrito 2. Ayan mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat din at in-interview nyo. Idol ko kayo. Pinapanood ko kayo sa TV. Ngayon magkakasama na tayo. Oo. Bukas timbok-bok ka na pa rin. Anyway, thank you po. May masabihin lang ako. Manila, God first. Salamat po.